Nako, nag-umpisa na hong gumalaw ang Malacanang. NBI, iimbestigahan daw ho yung 18 ex-marine na nagbulgar ng kanilang nalalaman kaugnay sa napakalaking kakurakutan na nangyari sa administrasyon nitong si Marcos Jr. At continuation ho tayo na saganang mamamayan na kung saan tatalakayin ho nila yung paglabas ng 18 ex-marines na yan. At ang interview nitong si Attorney Baligod, Levi Baligod, dyan sa third floor studio, papasadahan din ho natin yan. Pero bago lahat na yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Re-recta na ho tayo dito kay Melvin Matibag, no, ang bagong hepe ng NBI. Nako, ito ang first assignment ho niya, kaya talagang gagalingan niya ho ito. Iimbestigahan niya ng malaliman itong 18 ex-marine na to. Hindi ho iimbestigahan yung kanilang isiniwalat. Iba-background check ho nila itong mga ex-marine na to. Kumbaga, sisirain natin ang credibility ng mga nagsasalita na yan, ha? Titingnan natin kung mayroong kaso. Kung mayroong kaso, ikulong natin. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Chilling effect ho yan. Tinatakot ho nila kung sino man ang magsasalita, magsasangkot sa pangalan ng administrasyon, sa pangalan ni Marcos Jr., dyan sa mga maanomalyang flood control kickbacks na yan, alam nyo na, sasapitin nyo. Iimbestigahan kayo nitong si Melvin Matibag. Game! Una-una, importante yun Bakit namin kailangan imbestigahan? Kasi nga, para takutin yung mga susunod na magsasalita na pagka nagsalita kayo kaugnay sa inyong nalalaman, yung second batch, di ba? Kung sakaling magsalita kayo sa inyong mga nalalaman, iimbestigahan kayo nitong si Melvin Matibag, di ba? ang gusto natin, pag may proseso yung batas natin at yung hustisya. So kung nag-akusa ka, at alam naman natin, papayagan natin lang na magsalita ng gano'n, at alam natin, pag bilo sa korte, wala mawawalang bisa yung kanyang mga sinabi. Dahil yung background niya, halimbawa, may mga kaso pala siya ng perjury, may mga kaso pala siya ng estafa. It will goes to the credibility of the person who is saying. Parang yung pang-iistapa, di ba? Yung perjury pwede, pero yung pang-iistapa, malayo yun. Halimbawa, malamang siguro, na-check nyo na yung background ng ibang mga mga ibang mga 18 Marines. Meron mang istapa, kung meron man. Ibang usapan yun dun sa naging trabaho nila kay Zaldico. Dito Brad, yung trabaho nila kay Zaldico, kung nagsinungaling sila doon sa pagtatrabaho nila kay Zaldico, mabubuwag lahat ng argumento nila. Pero kung titingnan muna natin, naging aid ba sila ni Zaldico? Nagtrabaho ba sila bilang security ni Zaldico at ng mga kamag-anak tauhan ni Zaldico? Yun muna pag-usapan natin. Ngayon, kung hindi sila nagtrabaho kay Zaldico, doon na natin gurgurin yung argumento na kasinungalingan na sinasabi nila. Pero point blank, sasabihin nyo, may kasong perjury, may kasong stapa, yung credibility nila madadamay na hindi. Doon muna tayo kung nagtrabaho kay Zaldico o hindi. Ngayon, sabihin nyo, ikaw, Melvin Matibag, sabihin mo sa sambayan ng Pilipino, itong 18 Marine na to, hindi nagtrabaho kay Zaldico, nagsisinungaling yung mga yan. Sabihin ko mismo dito sa PHFT, walang karapatan magkwento yung ex-Marine na yan, kaugnay dyan sa kickback na yan. Kung di naman pala talaga sila nagtrabaho dito kay Zaldico, yun muna establish natin. Nagtrabaho ba sila? Hindi. Nagtrabaho sila. Doon muna tayo. Pero yung credibility. Walang yung credibility na yan. Yung mga nakatakipang mukha na ilinatag ni Ping Lacson, hindi nyo manininvestigahan kung talagang totoo mga pinagsasabi. Eto, napaka-vital ng mga information na ilinabas nila. No? Pero, ano ba ng mga asahan natin? Melvin Matibag yan, di ba? Meron pa rin siyang kaso ng mga... Good luck. Ito, mahina utak nitong si Melvin Matibag. Kung ako dito kay Melvin Matibag, di ko tatanggapin yan. Palubog ang administration. Lalatakin pa. Baka meron pang natira. Pipigain pa ni Melvin Matibag. Palakpakan natin. Akaw mo, sir. Extortion. Kaya kailangan natin i-validate. And let's be honest about it. Alam naman natin, nagbabakbakan politically. And we're in the middle of it. So kailangan natin... You are in the middle of it. Nasa likod, kayo ang pinangpopronta ng Marcos administration. Loko-loko ka ba, Melvin Matibag? Okay lang ba yung tuktok mo? Ha? Okay lang ba yung tuktok mo? Ha? Lang yan. Kayo ang pinangpopronta ng administrasyon. Kayo, pambira. We are in the middle of it. Dito, ipakita talaga na balance yung ginagawa natin. We are not saying we will not investigate your allegations, but first, teka muna, you have to prove not only
only the worth and the trust of your claim, but also your personality to say this claim. Hindi, ito naman si Melvin Matibag, binubola mo kami. Sinisira niyo ang kredibilidad noong mga ex-marine para ika nga yung mga susunod pang lalabas, kahit pa paano mapigilan nyo na. Inappoint ka ni Marcos Jr. dyan. Huwag mo sasabihin nasa gitna ka sa lahat ng kaganapan na to, nasa gitna yung mga ahensya ng pamahalaan. Under ho kayo ng executive. Huwag na tayo maglokohan dito, Melvin Matibag. Ako na lang, as a lawyer, speak as a lawyer, pag tinignan mo, halimbawa, 18 yan, then you put one affidavit, joint affidavit. Pwede ba natin, ang isa sa mga ito, pwede ba yun, 18 kayo, alam mo lahat yung participation, then to single party. Ako, ito lang yung naging participation ko, ako bumatak ng maliit at nagkanda. Oh. Hindi, nilagay mo sa isang story, ha, na ngayon, kailangan mo pang himayin sa isa-isa. Kung sigurado tayo sa nangyayari, I will approach isa sa lawyer, dapat ikaw, Master Sergeant ganito, ano yung personal knowledge mo? Ikaw, ano yung personal knowledge mo? Yun ang gawin mong affidavit. That should be the approach. So, importante na malaman natin yung personality, pinanggalingan nila, para ma-establish natin din yung credibility ng testimony na sinasabi nila. Ayun na nga mga kababayan, yun yung naging testimonya nito si Melvin Matibag kaugnay dyan sa gagawin nilang investigasyon. Sa mga ano yan, bantay kayo ng sambay ng Pilipino, napakalaking kabalbala naman yan, Melvin Matibag, na imbis na unahin yung sinisiwalat, inuuna nyo yung mga nagsasalita. Di ba? Doon muna tayo sa linalaman ng sinasabi nila. Saka natin pag-usapan yung kung ano man ang inistapa ng mga yan, di ba? O inistapa baka ano yan, nang hiram, di na nagsuoli. Ibang usapan nyo doon sa nagtrabaho at nag-deliver ng pera. Huwag tayo ungguyan dito, Melvin Matibag. Hindi kami pinanganak kahapon para sabihin mo na iniimbestigahan din namin yung kanilang mga siniwalat. Di ba? Pinag-aaralan din namin yan. Kalokohan, no? Rekta ho tayo ngayon kay Senator Dante Marcoleta. Bagong anggulo dun sa affidavit nila yung isang bahagi nung mga pera ay nagastos daw dun sa pagkuha ng mga ebidensya sa ICC. Ito ang ginastos sa accommodation at kung ano-ano pa. Yung bahaging bang yun ay pwedeng imbestigahan ng Senado in isolation dun sa isa pang kaso, yung sa flood control. Oo, pero papasok din sa malfeasance, misfeasance, non-feasance. So blue ribbon na naman yun. Sa kanya pa rin. Pwedeng joint sa... O kaya pwede niya sabihin, okupado na ako masyado. Aha. Imbestigahan mo nga kanya, Foreign Service Committee. Ayun, Kasi mega... Hindi ko nga isang araw, may resolution kaming minority na kukunin namin ang sense ng Senado na hindi naman basta kukunin mo na lang isang tao, meron tayong judicial system, meron tayong prosecutorial system, service. Kung inaakala mong nagkasala ang Pilipino sa mga kasalanang yung tinatawag nilang crime against humanity, mga ganyan, meron naman tayong batas eh. Totoo. Bakit ba kapag ganun ang nangyari, yung extraordinary rendition, dahil nagawa nila kay Pangulong Duterte nga, bigla nilang kinidnap, dinelaron. So pwedeng i-apply ngayon kay Senator Bato, kay Senator Bongo. Natakot nga yung mga kasama ko eh. Hindi na pumasok. So meron kami ngayon pinag-uusapan pa roon. Ang sabi namin, bakit tayo napapailalim sa isang treaty na hindi na tayo kumalas na tayo. Kumalas na tayo sa treaty na yun. Wala na tayo sa Rome Statute. Bakit nananaig pa yun? Ang totoo niyan, kahit siguro membro tayo, alin ba yung mas mataas, yung constitution natin o yung treaty? Mataas yung constitution natin eh. Anong nakasulat sa ating saligang batas? Napakalinaw nun. No one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Paano mo pananagutin yun? Maliwanag yun eh.
Nakasulat yun eh. Constitution ito. Pagkatapos nagpadala ng red notice, nagpadala ng ganito, we will comply with our obligations under the blah blah blah. O teka muna, paano yung saligang batas mo? Yan ang napakaraming usapin. Pero kaya nga, ito na naman ang naliliis na naman yung flood control. Huwag tayo magkakamali, ha? Ang daming pinalilitaw. Yung iba namang mga issue, talagang importante naman. Aha. Ngunit huwag nating kakalimutan, kahit na nagdi-discuss tayo ng iba't ibang issue, huwag mong kakalimutan itong inihingi naman ng taong bayan. Yun sana yung manatili. Itong para kasing Sen, nawawala na ng pag-asa ang marami eh. Kaya muna, bakit wala yung taong bayan? Di ba may Vox Populi tayo? Wala po Sen. Dahil gusto lang marinig yung paliwanag nyo dito. Dahil, yun nga, kumbaga sa boxing, puro salag, Sen eh. Puro salag lang ang nangyayari. At walang nakikitang kahit na aninag man lang ng pag-asa na, kaya naman nababanggit ko ito, Sen, ako din, nag-browse sa social media, yun po ang itinatanong ng marami, bakit nagkaganoon? Wala naman sumasagot no? Di ba dapat silang sumagot? Totoo, opo. Tayo, discuss na tayo ng discuss. Pero dapat sila yung sumagot So, anong gagawin natin ngayon? Ayun nga po. Ano kayang pwede natin gawin para magkaroon ng patutunguhan ito, Sen? So, isipin natin kung anong susunod natin gagawin, di ba? Sa bagay. Kailangan natin magpulong muna. Tayo lang bang gagawa nito? Hindi po. Ang ibig ko sabihin ganito, dapat talaga sagutin ng pamahalaan ito. Di ba? Hindi mabuti na ito ay mananatili na nag-aantay yung taong bayan. Matagal na nating hinanap yung kasagutan. Ano ito? Patatagalin ba natin ito? Hanggang kailan ba sila maghahanap ng ebidensya? Napakaraming ebidensya na Oo nga. Yun lamang, alam mo, yun lamang pinagsasabi ni Saldico. Ang dami niyang, ano ba tawag doon? Yung video niya. Anong tawag sa inyo? May technical term ba yun? Alin video? Oo. Ha? Marami siya, parang 8 instances yung kanyang. Parang mga series. Oo. Anong tawag nga sa inyo sa inyong mga pananalita kasi technical term 'yan eh. Ano-ano yung mga pinaggagawa niya through video, pinahayag niya. Kung saan man siyang lupalop nasa naran, pero pinadadala niya, nakikita natin. Anong tawag ba doon? Parang uploaded videos. Parang series. No, Series basta of yun, video. nagkakaintindihan tayo. Marami siyang ibinahagi sa atin by installments. Oo. Sa bawat pagsasalita niya, nagsasabi siya ng mga bagay-bagay na talagang dapat usisain. Opo. Dapat himayin at imbestigahan. Ngunit sinasabi ng head ng Blue Ribbon Committee, hindi natin pwedeng patulan yan dahil sa yan ay hindi naman nasumpa. Hindi niya nasumpaan yan. Kailangan niyang gawin, pumunta siya sa pinakamalapit na consul, Philippine Consul o kaya Philippine Embassy. Sumumpa siya doon para sa ganun, subscribe yon at doon pa lamang tatanggapin ng Blue Ribbon. Kahit na siguro lumutang siya sa Zoom, pwede na nating gamitin yon. Hindi ganun kasi may pamamaraan ngayon Tayo ay pumirma doon sa tinatawag na Apostille Convention Apostille Convention. Nagkataon, The Hague na naman yun. Kung tawagin, The Hague Convention na naman yun. Opo. Hindi ko lang sa ulado, kundi 1961, 1960, mga ganun Ang ibig sabihin nun, sino mang foreign national na nandun sa lugar na kung saan ka man, pwede kang magpanotaryo doon sa lugar na kinaroroonan mo at yung tutulong na
notarial officer, mag-a-attach siya ng apostille certification. Uh-huh. Ano magiging epekto niyan? Para ka na rin sumumpa doon sa consulate. At yung apostille convention na yun, inadapt ng ating Korte Suprema. Oo. Pwede kong ilabas sa kanila yung isang araw magkakaintindihan kami tungkol dyan. Kung ang Korte Suprema, sinabi niya sa kanyang mga korte, i-adapt ninyo ang Apostille Convention. Ito mga korte na ito tayo pa kaya na committee, institutions lang ng komite ang hindi mag-a-adapt nun? Ibig ko sabihin, kaya ko binabanggit ito, kung talagang gusto lang nilang gamitin yung mga sinabi ni Saldico. Uh-huh. Doon pa lamang nakakalap na kayo ng napakaraming ebidensya para tapusin na natin ang problemang ito. Kaya lang patuloy nilang inililihis, patuloy na inililisya para sa ganoon ay hindi mo matuntun, hindi mo madiretso. Alam mo yung kapag ikaw naglalakbay ka, Nelson, yung dami ng ikot mo, nababagalan ng ano mo eh. Mas lalo, Kahit sa ka pumunta, sabihin mo na nga, mas lalo na humahaba po yun. Pagka umiikot-ikot na gano'n. umiikot-ikot ka, napapaikutan. Ang daming napapaikutan eh, di ba? Bumabalik sa O, dati. tingnan mo na lang ang gastos mo. Gasolina, lahat. Naiinip ang tao eh. Pati pasahero naiinip. Alam mo kung diretso yun? Madali nating mapupunta na gusto nating puntahan eh. Ito, walang katapusang ikutan. Nakita mo, hindi mo pala nakita. Ako meron akong kopya eh. Pati yung mga tao nga akusahan, hindi ko maintindihan, pinaghati-hati. Si ganito, tsaka si ganito, tsaka si ganyan. Sabi niya, for preliminary investigation. Ano? Uh-huh. Si ganito, kanya, yung pinakamalaking isda, for further investigation. Sabi ko, teka muna, ano ba to? Yung malaking isda for further investigation. Kung ikaw ay sanay sa piskalya, ito yung pinakamalayo eh. Sa maaring usigin eh. Malayo. Kasi for further ano ko eh. Oy, muwi ka muna, for further ka eh. O kayo, umarap kayo bukas ha. Maghanap ka ng abogado. Yun kaagad. Uh-huh. Sila meron ng meron ng talagang potential na ikaw for further ka lang. Paano? O lahat ng ebidensya tutundo sa kanya pinaggaganon eh. Pinagpuputol eh. O for further ka lang. Wala kaming makita kanyang ebidensya na tutukoy kay ganito. Ayun nga. Paano ka makakahanap? Lahat ng ebidensyang papunta sa kanya, gusto mong tagpasin lahat. Di mo manahala tayo. Huwag maghintay-hintay lang tayo sa tamang panahon siguro. Di ba? May magagawa ba rito ang... Kasi gaya nga ng sinusunod nating batas, magkakahiwalay ang mga sangay ng gobyerno. Merong legislative, executive, at yung sa inyo. Yun nga, yung legislative at judiciary. May magagawa ba rito, halimbawa, ang executive department, ang Pangulo, para at least ay magkaroon ng linaw itong matagal na nating hinihintay na resulta ng investigasyon, Sen? Nangyari na nga, hindi ba? Executive Department, gumawa ng ICI. Aha. Alam mo yung ICI? ICI, oo. Ano yung ICI? Infrastructure... nakalimutan mo na eh. Nakalimutan ko na rin. Hindi na nga nag-iimbestiga nga pala. Wala na. Yun na nga. Tinatanong mo kasi, wala ba magagawa executive? Gumawa, di ba? Hanggang doon na lang? O kapani-paniwala ba yung ginawa? Sa bagay, Legislative. Blue Ribbon Committee. Ito yung pinag-uusapan natin. Paliko-liko naman eh. Judiciary. Hindi pwedeng gumalaw yun. Ang judiciary, ito yung most, parang bystander lang yan. Ang judiciary, parang nasa tindahan lang yan. Andyan. May lalapit. Bibili po ako ng, ano bibilin mo? Ganun lang ang judiciary. Hindi siya bumili. Walang ganun. Yun ang nature ng ating ng ating gobyerno eh.
So, bago dumaan sa judiciary, dadaan muna ng... Kaya nga, ang ano kasi, kamukha, Blue Ribbon. Oho. O di, kasi ang Blue Ribbon, hindi naman siya talagang manguusig. Sabi ko nga sa iyo, Hindi nga po. ang kanyang pangunahin tungkulin in aid of legislation. Tama. Pero meron siyang karapatang magrekomenda. May lakas din yun. Opo. Kaya nga, ito yung nakita namin sa pagsisiyasat namin in aid of legislation, meron po kaming mga natuntun na mga nakita naming potensyal na mga paglabag ng mga batas na ganito. Si ganito po ay pwedeng kasuban ng ganyan. Yan, tsaka mo i-recommenda ngayon. So, dadalhin mo either sa ombudsman o kaya sa DOJ. DOJ, So, ang DOJ ngayon, pasisimulan niya yon, di ba? Ombudsman, ganun din. Pagka naimbestiga na ng dalawang ito, tsaka pa lang pupunta sa korte. So, kung halimbawa ombudsman, Sandigan Bayan. Opo. Kung ka DOJ, sa mga regular courts natin. Easy, sir. Doon pa lang. Ang problema, sabi ko nga sa'yo, ilang daan taon naman ang hihintayin natin. Nako po. Oho. Ha? At ang problema, Sen, wala pa nga doon sa korte, dito pa lang, nagsisimula pa lang, wala na, hindi na gumagalaw. Hindi, huwag mo naman sasabing wala na. Ikaw naman masyado ka namang pessimistic. Basta kailangan huwag ka mawala ng pag-asa. Meron pa rin. Habang ang tao nabubuhay. May pagsubok. Ako, ganun ako Siguro dahil sa aking matibay na paniniwala. Opo. Ganun ang aking ganun ang aking natutunan mula sa pagkabata Palagi kang nananalig sa Diyos. Totoo naman po. Di ba? Opo. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kagustuhan ng Diyos yan. Hindi nga lang natin maunawaan. Kasi tao lang tayo Siya ang higit na nakakalam dito. Pero sabi niya, kayo mawala ng pag-asa. Di ba? Manampalataya ka. Hindi ka yata nag-attend nung nakaraan. Yun ang teksto Wala tayong absent, Sen. Ha? Dito sa paglutang nitong 18, meron pa kayang ma-inspire na sumunod? Hindi ka makamove on sa 18 Hindi kasi- Iniiba ko na nga Kinukurba ko na nga Ang ibig sabihin, kasi ito yung mga tagahatid. May picture mga nagbibilang Merong mga nagpe-prepare Ito kaya ay lulutang din sa banda-banda roon? Mapapalutang lahat yan kung palulutangin ng Blue Ribbon Committee. Itatawagin na. Nandun kasi yung susi Oho. Di ba? May pangalan naman pala no? Ha? May mga pangalan natin binanggit doon Oho, may mga pangalan. O paano kung kabarkada? Baka kabarkada yung nasa para makagawa ka ng isang majority report. Opo. Dalawang po kasi yung members ng ng Blue Ribbon Committee, no? 17 yung regular, 3 yung ex officio, kaya 20. So anong majority ng 20? 11, di ba? So kailangan may pumirmang 11. Magkakaroon ka ng majority report. Ito ngayon ang ia-adapt at tatayuan sa plenary. Doon ngayon ang Diskusyon. Bakit ganito? Yan na. So, andyan nalilitaw. Bakbaka na yon. Kaso, baka nakikita niya yung discomfort doon. Oo. Madidisgrasya ako dito. Ay, baka ayaw papirma. Baka tatayo doon kanya si Jenso Barjaga, delikado ako rito. Ano? Huwag na ninyong pirmahan. Ayun, yan na naman. Ay. Pero, okay, walang pumirma. Ano? Kakalimutan ng tao. Palagi tayo doon Stalemate, kumbaga At sa taong chess. bayan, baka hindi pumayag. Kapag ka yung ulat mo, yung report mo, hindi tinanggap ng taong bayan, yun ang problema. At kapag kahiwalang report mismo. Kapareho lang yun Aha. Di lalo na, walang report. Walang report, diba? Tatanggapin ba yun? Oo. Kung yun nga ginawa mo na wala sa hulog, hindi tatanggapin. Yung pa kaya wala kang report, una bes. Baka daw magkalimutan na. Yun ang kanilang pag-asa. Yun ang kanilang nilalayon. Yun ang kanilang pinapanaginip. Sana Makalimutan. magkaroon ng amnesia
ang 116 million Pilipinos. Malay mo nga niya, sa isang kisap mata, nawala sa kanilang kamalayan. Biglang, bigla na Nagkambing siya. lamang dumating ang isang napakalakas na hangin. Ha? Biglang nawala sa ulirat ng Pilipino. Yun ang kanilang pag-asa. Ang problema siya, nandun kayo sa Senado eh. Hindi, sabi nung isa, you're wishing for the moon, sabi niya. O yun nga. Sana ito ay maano natin eh. Sana maisantabi na natin. Sa lalong madaling panahon, ay maisantabi natin, napanagot na po natin ang lahat na dapat managot. Para sa ganoon, makamove on na tayo. Di ba? Maasikaso na natin ang... No, kasi sinabi na naman niya. Meron dyan kanya, hindi na makamove on kay Tomas Cloma. Ba't kasi hindi ka humarap? Puro ka na lang kasi puro ka na lang interview. Humarap ka para madali. Di ba? Senator ka naman eh. Ayaw ba tumayo ka harapan? Hindi yung magpa-interview rito. Kinorek kita rito. Oh, hindi niya masagot. Pupunta ron sa kabila. Hindi na kanya makamove on kay Tomas Cloma. Sen, wala na tayo oras. Baka may gusto. Ayun na nga mga kababayan, wala na hong oras itong sila Senator Marcoleta. Ito talaga si Ping Lacson, pero issue to eh. Punta na ho tayo sa third floor studio. Yay! EB, opo. Wala si Sir Attorney, EB. pasensya na at naistorbo Putol. ho namin ang inyong pananghalian. Pero maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Binibigay po namin sa inyo ang entablado dahil napanood po namin ang inyong controversial na interview sa isang channel na halos hindi kayo napagbigyan magsalita. Siguro yung tinutukoy po ninyo yung kay Regina Lay ba yun? Regina Lay, opo. Oo, at saka kay Ed Lingaw, at saka kay Ma'am Ami Pamintuan. Opo. Na may nag-send po sa akin ng link at pinanood ko. Ay medyo medyo hindi maganda yung signal ko, hindi ko masyadong naririnig yung mga tanong din. Pero I just tried to get the context of the question. Pero normal lang naman po yung demeanor ni Miss Regina Lay. I know where she is coming from. And sa atin lang ay mag-focus tayo sa issues. Yun lang po sa akin. Tama ho, yun ho ang magaganap ngayong araw na to. Ngunit isang paglilinaw po bago po tayo pumunta sa talaga namang kainitan ng issue, no. Totoo po bang sinabi ninyo dahil ito po ay ayon na rin sa palasyo or sa isang interview din po ng press officer na si Attorney Claire Castro sa isang channel din po, no, na sinabi niyo po ba na isang pagkakamali na nailagay po ang pangalan ni Representative Laila De Lima sa affidavit po ng ating mga Marines? Ay, hindi po totoo yun, no? Medyo malayo yung kanilang interpretation doon sa aking sinagot sa isang interview. Dahil, number one, yung si now Congresswoman Laila De Lima ay positibo nilang sinasabi na nakita nila na tumanggap nga. Pero inamin ko naman na yung pagkakamali ay yung naisama ang pangalan niya sa listahan ng mga Congress members, no? Dapat nandun siya sa subtopic na ICC operations dahil ang tingin ko ay doon siya na involved sa ICC operations, pero dahil nga miyembro siya ng Kongreso, naisama yung pangalan niya doon sa mga listahan, no? Her name was lumped into the list of members of Congress na sa ngayon naman ay miyembro na siya ng Kongreso. So, if anyone claims that is a mistake, that is an innocuous mistake. The substance is that nakatanggap naman talaga siya. Attorney, walang iniwan to, no? Doon sa sitwasyon naman kung saan pinangalanan ng isang Senator Erwin Tulfo na Naku. na kung saan Best ang friend ni Madam pangalan Pamela niya yan. di umano
nung tumanggap din ng pera at diniliberan ng pera ng mga sundalong ito ay congressman pa lang ang isang Senator Erwin Tulfo. Oo, pero nabigyan kasi siya nung congressman pa lang siya, no? At nung senador na siya ay nabigyan din kasi. Oh, okay. So from congressman to senator, meron. Pambira itong best friend ni Madam Pamela. Best friend niya yun eh. De, joke lang. Kaya At meron nandun po- po yung nandun po yung konting nuance. Saan po siya ilalagay, sa senador ba or congressman? Kaya yung pangalan niya nasa listahan ng congressman, pero nandun din siya sa listahan ng mga senador. Kasi nabigyan nga siya noong congressman pa lang siya at nabigyan siya noong senador na siya. Attorney And then- Levy, no? Kuya. Yeah, Attorney Levy, before we go into the nitty-gritty of the affidavits at saka yung mga claims ng mga affiants, no? Just to get this out of the equation. Kasi nga, katatapos lang po noong confirmation of charges hearing doon sa ICC concerning the charges filed against former President Duterte, no? At sinabi mo sa press con at na-contain nga dyan sa affidavit ninyo yung ICC na bahagi. Have you now filed or sent a copy of that same affidavit to ICC, or merong isang bagong affidavit na yung ICC involvement lang ang nakapaloob, at na-file nyo na rin yan sa Office of the Ombudsman? So ano na po ang estado ng dalawang affidavits at yung sa ICC nga? Oo. Pareho pong affidavit ang ibibigay natin sa ICC at saka sa lahat ng member states, no, ng ICC. Kaya kasalukuyan po ay nagre-reproduce po tayo ng medyo maraming kopya, no, ng kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay, dahil principally gusto naming bigyan ang ICC mismo yung United States, yung US Department of State, Russia, Israel, China, at saka yung iba pang member states nga na marami-rami rin sila. I think 215 o 115 na states po yan. So nagre-reproduce lamang po kami at kailangan din po naming ipa-authenticate yung bawat kopya. Authenticate po namin yan sa sa Foreign Affairs Department natin dito sa Pilipinas, at saka ipa-confirm din natin sa kanilang legation or missions, no, yung foreign missions ng iba't ibang bansa na nandito sa Pilipinas. Meron po kasing authentication process para yung ibang gobyerno ay i-recognize nila as authentic yung document na ating ibibigay sa kanila. Attorney Levy, aabot ba bago matapos o magdesisyon yung ICC doon sa confirmation hearing? Ay, sorry po, pero yung ginagawa po kasi namin ay independent po sa mga stages na nangyayari sa ICC. Hindi po namin, ako mismo, recently lang ako ina-update ko ang sarili ko na, at kagabi ay nalaman ko nga na may confirmation hearing sa charges pala the past days, etc. So hindi po namin kasi ina-align yung ginagawa namin doon sa nangyayari sa ICC. And I think that is my point, no, na sinasabi nila politicized daw ito, gawa-gawa daw ito ng mga nakalinya kay Duterte. Gusto ko pong linawin na ginagawa natin po ito dahil bilang isang Pilipino ay gusto ko ring protektahan ang sovereignty ng ating bansa, at sa pamamagitan niyan ay lahat ng Pilipino, no, past, present or future leaders of the country will benefit from a legal protection from the invasive, no, or intrusive assertion of jurisdiction ng ICC sa atin, dahil wala na po eh. So, yun po, wala pong ito, walang color politika. Ang intention lang namin dito, dalawa talaga. Una,
ilabas yung katotohanan tungkol sa pagnanakaw, at pangalawa, saan pumunta yung ninakaw nilang pera. And by accident, nasabi ng mga dating sundalo na may mga malaking portion pala rin ng pera na dinedeliver nila ay napupunta dito sa sinasabi nilang ICC operation. Kaya naisama lang po itong ICC operations na ito. Attorney, naiintindihan natin no na okay, walang politika yan, pero yung mga taga-suporta, milyon-milyon na taga-suporta ni PRRD at saka ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, inaasahan niyang detalye niyan. Lalo't lumilitaw na ultimo yung prosecutors ng ICC bayaran, ultimo yung prosecutors ng ICC ay nakukurap at na tumatanggap ng pera. Ang tanong ngayon, kung alam ko, hindi nyo hinahabol yung deadline dahil ayaw nyo mapolitika. Kung sakali yung maisumite na yan, yung sinasabi nyo, authentication, lahat ng proper documentation, ano po magiging bigat nito? Ano magiging timbang nito sa kasong kinakaharap ngayon ni PRRD? Palagay ko po ay magkakaroon ng duda no doon sa kanilang proseso ng pag-iimbestiga. Dahil makikita natin na there was no bona fide investigation na isinagawa dito sa Pilipinas dahil nga nung sinasabi nila kung sino yung mga ini-interview lamang ng mga investigators na ito at ang kasabay niyan ay yung kung sino lang pala ang pinapatawag ni Sunny Trillanes na interviewin nila magpapakita na hindi impartial no yung mga investigators. So it will have an impact on the report of the ICC investigators itself no or themselves. Dahil nga parang in-identify muna nila yung kakasuhan nila bago sila maghanap ng ebidensya. At meron pa rin ho akong if I recall correctly, ay merong mensahe ang ICC prosecutors na nagsosolicit pa ng mga additional na witnesses laban kay dating Pangulong Duterte. Mukha yatang very irregular yon no? Dahil bakit nagsampa na sila ng reklamo tapos maghahanap pa sila ng mga ebidensya o saka pa lang sila maghahanap ng ebidensya. So, very irregular po ito. And I hope the pre-trial chamber of the ICC will be able to look through the allegations of the ICC investigators or the office of the prosecutor. No? Palagay ko merong impact naman ito kung sakali. Pero I think there is enough time dahil yung decision I think ng ICC pre-trial chamber ay lalabas sa September pa or baka September pa ang start ng kaso kung sakali. So medyo mahaba pa ang panahon para pag-aralan din nila itong isusumite natin sa ilang mga araw lamang na lilipas. Kuyang, you have question? Yes, Attorney Levy, no? Setting aside the ICC implication dito sa mga affidavit nito, let's do a deep dive doon sa mismong affidavit at doon sa mga mismong circumstansya ng mga affiants, no? In this case, the former military officers. Kasi nga, imbes na yung laman ng kanilang mga akusasyon ang pinag-uusapan ngayon, at sinasabi nga nila na merong plot, no, quote unquote, ng isang destabilization. Pero sa tingin natin kasi bilang isang mamamayan, ang kini-question kasi nila kaagad ay yung credibilidad mismo ng mga affiants, no, nang nag-execute ng affidavit, yung credibilidad mo bilang isang abogado, and in fact, pati na po yung credibilidad ng isang obispo na tumistigo at nag-advocate ng witness doon mismo sa affidavit. Can you walk us through and can you tell us paano ho ba, ano ba yung proseso at paano ba i-determine ng isang hukuman, in this case nga, the ombudsman, kasi nasa ombudsman pa yan, ano ba yung mga merito na dapat nating tingnan at maintindihan?
Yun ang problema, no, dahil may mga opisyal tayo, katulad ni Senator Ping Lacson, medyo nalulungkot ako sa mga pahayag niya dahil kung ikaw ay isang investigador, no, you should not only be impartial but should appear impartial, no? Because the integrity of the process is as important as the result itself of the exercise. Parang meron na siyang prejudgment. Sa aming mga abogado, pagka yung huwes ay nagsasalita na kaagad about credibility, inconsistency, etc., kailangan siyang mag-inhibit o kailangan siyang ipa-inhibit dahil prejudgment yon. At sa practice, yung credibility ng isang witness ay nasusukat lamang pag nagbigay na siya ng testimonya niya. Dahil kailangan mong obserbahan yung kanyang demeanor, kailangan mong pag-aralan yung mga sagot niya sa mga katanungan mo, yung searching questions. Hindi pa ho nangyayari yan, sinasabi na nilang questionable yung kanilang integrity. At ang basehan lamang nila, di umano, ay yung statement na yung 18 daw ay Marines. Hindi naman po namin claim na yung lahat ng 18 ay Marines. Maliwanag sa kanilang affidavit na 2 ang konektado sa Philippine Army before at 16 lamang ang former Marines. Ngayon, may mga statements din ang Philippine Marine Corps at saka yung Philippine Navy na 4 daw doon sa 16 ay hindi totoong Marines. Tapos naglabas sila ng bagong official statement na 2 daw doon ay hindi official Marines. Totoo naman kasi 2 dating Army at pinapanindigan po namin na 16 ay dating membro ng Philippine Marines. At handa naman kaming ibigay yung kanilang individual na serial number. Ito na nga po, no? Kasi malaking tulong ho sana ang mainstream media para sa pagpapalaganap at pagpapahatid ho ng mensaheng na ibigay ng ating Marines at kayo na rin po na kanilang na tumindig at sinamahan din sila sa laban na to, no? Pero balikan ko lang po kanina, tinanong ho natin, nasaan ang pera? Kasi unti-unti po naglabasan ng mga denial mula kay Secretary Anyo, meron po siyang nilabas. Si Representative Benny Abante ay naglabas din po. Si Trillanes Si ho Benny ay Boy. nagsabing kayo'y hahabulin. Ang AFP meron din pong palabas na denial na they categorically deny na sila ay nakatanggap. I believe, correct me if I'm wrong, I think also Senate President Tito Soto also said na dininay nga niya na wala siyang at ang na-highlight po ng media yung mga denials. Questioning po now the credibility o yung sustansya ng laman ng affidavit ng ating mga Marines. Oo. Ano po? Ako po ay naiintindihan ko yung kanilang initial na depensa, no? Pero gusto kong i-emphasize na itong mga 18 na dating sundalo ay matatawag nating eyewitnesses. Nakita nila yung pagdating ng mali-maletang pera sa bahay ni Saldico sa Valle Verde. Dahil nandoon sila at kasama sila sa nagbuhat, no? At nandoon sila, kasama rin sila noong transport ang mga mali-maletang pera na ito galing sa Valle Verde papuntang Horizon Homes na doon nakatira si Saldico. At from Horizon Homes, alam din nila, nandoon sila, nakita nila na sila yung nagbababa ng mga maleta na ito, sinasakay sa sasakyan at dinadala nila kung saan ipinapadala ng kanilang amo. So they are eyewitnesses, no? Or they were. O they are eyewitnesses. Now, tatanungin nila, nasaan yung ebidensya? Nasaan yung pera? Aba, dineliver nga nila eh. Wala sa kanila yung pera. Pangalawa, ano yung pruweba na nag-deliver sila? May mga ilang pictures na po kaming pinakita at saka yung mga addresses. Alam niyo po sa Forbes Park, halimbawa, hindi naman ho basta-basta makapasok ka sa isang bahay.
Totoo. para mag-deliver ng mali-mali o ng anuman, kahit anuman, kung walang pahintulot yung may-ari ng bahay, no? At during that time, wala naman sa isip nila na darating sa punto itong ginagawa nila. Kaya hindi naman nila kailangang i-record noon na parang diary na sa araw na ito, sa oras na ito ay nagdala kami, etc. Katulad din po yan sa isang ordinary na crime, no? May nakita kang sumaksak. Si Pedro sinaksak si Juan. Hindi ho naman nilalagay sa diary yan eh. Nilalagay mo sa affidavit na nakita mo si Juan sinaksak si Pedro, ganon. Eyewitness ka. So, sinasabi naman natin na bilang eyewitness, yung credibility nila can be tested only during a searching questioning, no? So, yun ang gawin ng mga mag-iimbestiga, yung Office of the Ombudsman, yung Senate Blue Ribbon Committee, kung meron silang ganang imbestigahan ito, doon nila tanungin at itest yung credibility ng mga witnesses na ito. Hindi sa ngayon dahil napakaaga pa po at nahahalata lamang na nagkakaroon kayo ng prejudgment. At Attorney Levy, nakilala ho kayo ng publiko ng sambayan ng Pilipino dahil kayo ang naging abogado ni Ben Harluy sa PDAP scam. Ang tanong ko muna, paano nyo kukumpara yung pagtrato ng Aquino administration sa iskandalo sa PDAP kumpara naman ngayon sa pagtrato ng Marcos administration sa iskandalo dito sa flood control at yung pag-deliver ng mga mali-maletang pera? Alam nyo, noong panahon na yon 2013, ang naging saving grace ng effort natin sa pagbunyag ng PDAP scam ay yung Philippine Daily Inquirer at saka yung Rappler noon, no? Dahil bago ko isang guni ito sa Department of Justice, ay una ko nang ibinahagi kay Ginang Leti Jimenez Magsanok, yung editor-in-chief ng Inquirer noon, at sa Rappler, no? At ang sabi ko sa kanila noon, ang pakiusap ko ay i-validate muna nila yung mga dokumento na ibinigay namin at wala muna silang ilalabas kung maaari dahil at that time campaign period. At sabi ko baka sasabihin lang ng mga involved dito na paninira lamang. Kaya kung mapapansin ninyo ay July na of 2013 lumabas ang unang article tungkol sa PDAP scam na yan. Samantalang March pa lang, if I'm not mistaken, February pa lang ay ibinigay ko na sa nasabing mga individual yung mga dokumento. At March 8 ay kinausap ko si dating DOJ Secretary Laila De Lima. At nung nakita niya yung aking summary at yung example ng mga dokumento, ay sinabi niya sa akin, Levy, can you give me time to first brief the President because this is big, sabi niya. So, sige ma'am, okay lang, hintayin ko yung abiso mo. And true enough, after a week, ay tinawagan niya ako at sabi niya, puntahan mo ako dito sa opisina ko sa DOJ. At bago ako pumasok sa kanyang opisina ay binigay ko na, pinareceive ko na yung transmittal letter at saka yung summary, no? Sa kanyang chief of staff, I think Attorney Cathy. So, nireceive na niya. Kaya nung nagharap kami ni Secretary De Lima noon, ang sabi niya sa akin, Levy, ang sabi ni Pinoy, this is big. And na-interrupt siya kasi may tumawag at tinuturo niya si Pinoy, sabi niya. So, ang sabi ko naman, after the call, huwag ko na lang i-share muna dito yung narinig ko dahil dinig na dinig yung pag-uusap nila, ay ang sabi ni Secretary Laila De Lima noon ay, Levy, pwedeng wag muna ngayon, sabi niya. Narinig mo naman. Ma'am, bahala na kayo dahil ibinigay ko na kay sa Chief of Staff mo, pinareceive ko na. So medyo nakuha siya ng konti. And true enough, kung maalala ko, April April yata yon ay dinismiss ng DOJ yung aking mga reklamo, including the illegal detention case na isinampa ko laban kay Ginang Napoles. Kaya naman after the election ay
yun nga, mga July na yata yun, lumabas yung unang article ng Inquirer. At nag-file din ako ng motion for reconsideration doon sa dismissal ng DOJ. At dahil doon sa paglabas ng Inquirer, nagkaroon ng 1 million march noon, no? 1 million peso march yata ang tawag doon. At biglang grinant ng DOJ yung aking MR at naniwala sila na merong PDAF scam at merong illegal detention case laban kay Napoles. Pero eventually, I think it was the Aquino administration that is responsible in interdicting, no, the effort of citizens to contribute in fighting corruption in against high government officials. Dahil 14 yun na senador naibigay kong reklamo sa DOJ noon, at saka 109 laban sa 198 congressmen, at kung hindi ako nagkakamali 4 o 5 cabinet secretaries yan. Pero makikita natin na eventually na out of the 14 ay 4 lamang na senador ang nakasuhan. Of the 198, I think only about first case noon was 25 members of Congress or House, at saka may additional na 5 lamang. So hanggang 30 lamang. At ang sinasabi ko na mukhang responsible ang Aquino administration ay ang very strategic na kanilang ginawa, no? Sinarado nila yung mga conduit agencies of government na dinaanan ng PDAF scam. Sinara nila yon para ilibing din yung mga original na dokumento. Kasi ang iniisip nila noon ay kung isara natin ang NABCOR, NLDC, PLRC, Philippine Forest Corporation, pag maisara natin yan, wala nang mag-o-authenticate ng mga dokumento na hawak namin. Yun ang iniisip nila noon. Pero bago pa naman po yun ay nakakuha na kami ng certified true copy, at saka yung COA nga noon ay meron din silang kopya, no? So at maraming personalidad doon na na-involve sa PDAF scam. Meron ding involved ngayon sa expose dito sa involving Saldico, no? So, yun sana yung effort natin, na kung sineryoso noon yung PDAF scam cases, ay we should have been able to break the sense of impunity of high government officials at na-prevent na mangyari itong hinaharap natin ngayon na mas mabigat na problema. Pero ang nangyari noon, nakita ng mga politiko na kung sumama ka sa administrasyon, ay you will save yourselves, no? You will be able to they were able to save themselves by aligning with the administration. At ganun ang nangyayari ngayon. Yun yung nakita nilang formula. Kaya makikita po ninyo, no less than the organs of the republic are involved in suppressing or in pigilan na lumabas ang katotohanan. Attorney Levy, una nyo na pong nasagot ito sa press conference po the other day, no, na ang punot dulo po ng korupsyon ay si Bongbong Marcos. Siya po ba ay kasama sa listahan ng Napoles sa PDAF? Kasama po siya. Kung titingnan natin yung affidavit ni Ginang Napoles, kasi noong nakadetain si Ginang Napoles at nadala siya sa ospital ng Makati, ay pinuntahan mismo siya doon ng ilang kawani ng Department of Justice at nakumbinsi siya na gumawa ng isang affidavit niya. And I think it is available from open source, no? At nandoon yung pangalan ni ngayong kasalukuyang President BBM. Kasi po nabanggit nyo kanina, no, yung mga napangalanan nyo noon, siya muling mga kumikilos ngayon. The same case with then, ngayon naman po ay nasasangkot sa listahan or affidavit na meron po ang ating mga Marines. Was there ever or is there ever an attempt from her side to communicate with you and say, Levy, stop this? Meron po ba? Wala naman. Or Oo. nawala Wala yata? naman po. Oo. Kasi alam ni Secretary Laila de Lima ang aking
I think she has a glimpse of my personality because if I remember correctly, I was with her in in an election case before. We were collaborating. So I knew her way back earlier than 2006 when we handled together an election case before the COMELEC and before the House of Representatives Electoral Tribunal. At we worked together also during the PDAF scam cases. At isa nga yan po yung medyo nagkaroon ako ng somehow reservations sa kanya dahil ang gusto nila noon ay i-prioritize lamang yung 2007 to 2009 na mga PDAF. Ang isinabmit ko kasi sa kanya ay yung 2001 up to 2013 na PDAF scam anomalies, no? Pero ang sabi niya, tutukan lang natin itong 207 to 209. So, I oblige, no? Nag-cooperate ako na yung pinagawa naming affidavits ng mga witnesses focus only on 207 and 209. Although, we submitted to her the documents pertaining to the entire period of the PDAF regime, no? Kasi dati CDF, naging PDAF. And then, nung nag-file na ng kaso, una, 3 senador at saka 25 na congressmen. At tumigil na po sila doon. Tapos, merong sinampa yung ombudsman na, I think, additional 5 cases against members of the House at saka 1 case against a former senator, no? So naging 4 yung mga senador and tumigil na sila doon. So bakit tumigil sila? And to think, ma'am, no, na yung sinumite ko sa kanila ay hindi lamang patungkol kay Ginang Napoles. If I remember correctly, there were 7 Napoles-like, no? Na pareho ang business scheme. Ang inumpisahan pa lang namin yung kay Ginang Napoles. Papaano yung 6 other Napoles-like na ang maalala ko, ang isa doon ay mas malaki ang binibigay na komisyon sa mga mambabatas, parang 70%. Samantalang si Napoles lamang ay 60% kadalasan, no? Very limited yung 70% ang kanyang binibigay. Attorney Levy. Hindi po tayo napapakiusapan kasi pagdating sa malalaking korupsyon. Maraming Opo. salamat naman po. Sige, Marlon. Ayos. balikan ko lang po yung kay Bongbong Marcos. Sabi nyo, kasama siya ron sa PDAP scam, sa Napoles scandal. What went wrong? Bakit yung hindi siya nakasuhan? At ano ho ang partisipasyon ng isang Maya Santos? Ang pagkakaalala ko yung si Maya Santos ang unang o isa, no, sa mga naunang ginamit nila na tulay kay Ginang Napoles. And eventually merong isa pang babae. I think I cannot recall her name now, no. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng interview na yan ng Third Floor Studio, punta lang ako kayo sa Third Floor Studio, Your Happy Network. Maraming salamat to, mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.